Okay, update. So, medyo nagda-dump si BTC ngayon, no? Sa makikita natin. Medyo expected natin na mangyayari to. So, check natin kung ano meaning nitong atong dump na to, no? So, ito pa rin, ganito pa rin yung natin, yung chart natin, no? Meron tayong descending channel dito. At inaabangan pa rin natin tong letter E, no? So, meron din nag-message sa akin si Boss Japet, no? Na may possibility bang maging inverse head and shoulders pattern to na ganito, no? Parang ganyan. Inverse head and shoulders. So, actually, lagyan natin ng head and shoulders pattern. At tayong shoulder, head, at isa pang shoulder, mga bandang 60k raw, no? 60k. Possible naman. Titignan natin ng ang volume. Maganda naman tong itsura ng volume na to na mukhang consolidation pattern tong ginagawa, no? So possible na may consolidation rin sa loob ng head and shoulders pattern, no? So possible na sa bandang 60k, no? Kasi meron tayong support dito. So dito sa area to meron tayong swing low ng move na to, no? Swing low. So paano natin masasabi na may possibility maging inverse head and shoulders pattern to? Dapat ang itsura nito, so aalisin ko muna to saglit. Ang itsura dapat nakatapos na to ng ABC correction. Meron na tayong ABC dapat dito. Ang problema dito sa ABC correction na to, medyo actually possible pala, no? Baka ABC correction nga to, no? So dapat may 5 waves dito. Baka may 1, 2, 3, 4, 5 dito. Possible siguro. Tingnan natin kung hindi naman nag-overlap, no? Parang almost malapit na mag-overlap, pero possible pa rin naman. Hindi naman siya technically nag-overlap. So may ABC correction dapat dito, at itong move na to dapat 5 waves kasi may first wave dapat dito. First wave, second wave dito, no? Second wave dapat higher low to kaysa dito sa 0. So ibig sabihin, itong descending channel na to na ganito, A, B, C, D, E, madalas ang letter E lower low sa ano ba to, A, B, C, dito sa C na to, no? Lower low madalas dito. So kapag hindi siya nangyari, syempre most likely inverse head and shoulders pattern to, no? At ganun din, kailangan makakita tayo, since ito, no, meron tayong first wave dito, meron tayong second wave. Ang first wave dapat 5 waves din sa loob. So makakabilang ba tayo? Ang tanong. Tignan natin. 1, 2, 3, baka dito pa yung 4. Ang problema dito yung 5 niya, no? Yung 5 niya parang hindi kompleto, no? Zoom in tayo, So every 1, 3 at 5 dapat may 5 waves pa sa loob nun, no? So ito makikita natin 1, 2, 3 lang to, no? Parang 1, 2, 3 lang talaga to, no? Baka ito na yung hindi natin masabi, baka ito yung 1, 2, 3. Bawal rin to kasi ito, no, yung number 1 overlap sa 4. Bawal yun. So bawal yan. At kinakalabasan mo ang hindi 5 waves. Mukha siyang 5 waves pero yung number 5 nito kulang, no? So medyo yung probability na inverse head and shoulders pattern to medyo mababa. Control Z ko lang saglit, So ang likely pa rin na mangyayari pa rin ay itong type of correction na to na triangle wave. Ito pa rin, So bakit ito, no? Titignan natin, zoom out tayo. So kung sabihin natin bullish si Bitcoin, dapat gumagawa siya ng 5 wave counts mula dito sa bottom na to ng 15k. So meron na tayo, ito, no, meron tayong first wave, potential second wave, third wave. So dito expected natin fourth wave, at meron tayong fifth wave. Di natin sure kung gaano kalakat ang fifth wave, pwedeng 100k to, no? Possible. Pero yun nga, no, pag-usapan natin to, mahinang bull market tong kakalabasan. Kasi ito na yung ending ng multi year na bull market na buong to. Na 1, 2, 3, 4, 5. Ito na yung end.
So ang kasunod niyan multi-year bear market. Na ganyan. Di ko alam kung gaano kalaki hindi ko sure. Nalapag ko lang. Pero ganun madalas ang nangyayari, no? So for example ito, no? Ito example. Meron tayong bull market dito. 1, 2, 3, 4, 5. Then ABC correction hanggang dito pa, no? So ilang years to? 2015. Ito nag-start sa 2013 ng December. So mga 1.5 year. Ganun din dito. Meron tayong most likely 5 wave counts dito. Hindi ko sure kung saan banda dito yung 5 waves, no? Baka dito pa yung 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko sure kung saan banda. Pero most likely may 5 waves dito. Makita natin yung parabolic move din, no? Then, December 2017 hanggang December 2018, 1 year. So, hindi naman pala multi-year, no? Baka pwedeng 1 year lang, minimum. Kumbaga, na bear market. Ay lang yung malungkot, no? Kasi after nito, kung tapos na talaga ang bull cycle na to, eto, bear market na naman, no? Kaka-bear market lang natin dito napakahaba. Ito. At bear market na naman na napakahaba, no? So, malungkot kakalabasan kapag mangyari yun, no? Pero nga, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Ito na yung kakalabasan na pinaka-bullish move natin sa itsura na to, no? Itsura na to. Okay? Merong way para maging super bullish, pero mamaya natin pag-uusapan. I-check muna natin, di ba meron tayong third wave dito at may paparating tayong fourth wave. Ang target madalas ng fourth wave ay yung measurement ng wave 2 at wave 3 ng retracement niya. At ang target niya 236 hanggang 382. Okay? So makikita natin, lalagyan natin ng fibs to sa swing low na to ng number 2. Ito yung number 2 1, 2, number 2 at yung number 3. Teka, hindi ko makita yung number 3 niya. Baka banda dito. Yan. So, saan natin makikita yung 236 at 382? Literal na doon sa letter E natin. Okay? So, hindi ko inaano to, no? Most likely, nagbabase lang ako sa drawing na descending channel. Pero, meron tayong confluence na sakto doon sa 236. Minimum target to. At ang next target niya, 382. Makikita rin natin ang pinaka support na gagamitin niya. Etong linyang to, no? Etong wick na to, no? In case na bumagsak si Bitcoin. Okay? So, ito ang abangan natin kung pinaka logical na target most likely itong 236. Kung sabihin natin matinding pala to, ABC correction pala to. So, ito, no, palatandaan lang, no? Kapag meron tayong 5 waves, ang number 2 at ang number 4 madalas hindi magkamuka. Ibig sabihin, kapag ang number 2 natin mukhang square, ganito, mukhang square, flat correction, madalas ang fourth wave malakihang correction o kaya yung kakaibang correction na ABCDE. So, may possibility na zigzag correction din to na A, B, tapos napakalaking C bigla. Okay? So, possible na dito rin yan. Okay? So, example lang yan, no? Pakita lang natin, ano ba? Ito, no? Meron tayong, kung sabihin natin, meron tayong some sort of 5 waves na dito, no? So, ganito yung itsura, no? Meron tayong first wave, second wave, third wave, at ito ang fourth wave. Tapos meron tayong fifth wave dito, kunwari. Kung saan man yan. Ito, zigzag correction. Makikita natin yung no? Na malakas yung dump ng C, malakas rin yung dump ng A. So, ganito yung itsura. Malakas sa dump ng A, B, malakas sa dump na C. Zigzag correction. So, ito yung number 2. Yung number 4, mukha siyang zigzag correction, no? Pero ito higher high. May tinatawag na type of correction na, or more like type ng flat correction na irregular flat or ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na isa. Tagal ko na hindi nagtitiya kasi napakabagal ni Bitcoin, no? Bagal ni BTC. So, ano nga ba isang tawag sa flat correction? Irregular tsaka nakalimutan ko na isa. Hindi ko na matandaan. Basta double check na natin. Basta flat correction siya na higher high, lower low.
Nakalabasan. So, ang itsura niya parang ganito. Meron tayong, parang ito yung itsura, ganyan. Meron tayong A-wave, higher high, lower low, then pump na type of correction. So, ang itsura niya, possible naman mangyari yun. Meron tayong A-wave, B-wave, higher high ng napakaliit, tapos malaking C-wave no kakaiba. So, medyo hindi ako actually confident na flat correction to. Di ako ganong ka 100% na flat correction to Kasi itong C-wave medyo masyadong malaki. Okay? Pero ay yung context ng difference ng number 2 sa number 4. Okay? So, madalas hindi magkamukha ang number 2 at saka number 4. So, tignan pa natin kung meron pa tayo makikita ganyan. Yung madali lang, yung madaling itsura. Ito zigzag, ito yung number 2 niya, zigzag. Ito yung number 4 niya, pa-triangle naman tong itsura. Hindi siya zigzag, no? Triangle wave naman to. No, na most likely 5 wave counts no, meron tayong 1, 2, di ko alam to 3, 4, 5 parang ganyan ata itsura, hindi ko alam. Pero ito makikita natin 3 waves lang talaga. Tayong 1, 2, 3 pump. Okay? So makakana pa ba tayo na ganyan? Wala na, ito na yung umpisa ni BTC. So ito medyo malabo yung kusan yung first wave dito, kung ito ba yung first wave o ito ba yung first wave, kaso meron tayong ascending triangle. So may possibility of triangle wave dito. So meron tayong first wave dito, potential first wave, kung saan man to, second wave dito. Then ito most likely ang third wave, fourth wave, fifth wave. So makikita natin triangle wave 1 2 3 4 5 to. Naganda to no. Na A B C D E, A B C D E kumbaga parang ganyan. Then pump, breakout, retest, pump, no? Para sa second wave, then ito 3 waves na lang ulit. Para tayong 1 2 3. So makikita natin no, hindi parehas madalas, or at least sa history ni BTC, di pa natin nakikita na parehas ang number 2 at number 4, no? So gusto ko kayo maging aware na kapag nagkakaroon ng second wave or fourth wave, expect natin ang pinakagalaw na gagawin ni BTC either etong ABCDE 236, literal hindi dito no, 236, or yung zigzag correction na expect natin sa 382 babagsak kasi may support tayo dito, no? So ayun ang dalawang sitwasyon ni BTC sa ngayon, no? Meron tayo sa 57367 at 48916, no? Bago tayo maging bullish ulit. So ito, masasabi ko ito na yung final push to the upside. So paano natin masasabi kung tama bang may third wave tayo dito? Actually check natin, no? Volume. Sa volume niya meron naman tayong push ng ng volume sa number 3. O meron naman, no? Meron, no? Makikita natin medyo pa-sloping up to, no? Pa-sloping up. So medyo nagbibigay ng hint na third wave to. Ito, nagbibigay ng hint. Titignan natin sa daily. Medyo may sense of third wave tong etong ATH na to, no? So makikita natin, ang problema lang hindi siya magandang itsura, no? Kasi madalas kapag third wave parang paganto dapat yung itsura niya, no? Simula dito sa zero wave na to, dapat pag ganito. Pero makikita natin hindi siya ganong kaganda. Titignan natin sa ibang bull market or bull cycle. Saan ba pwede? Naka-daily pala ako. Teka. Tayong weekly. Ito napakaganda, no? Ito yung medyo pa-start ng bull market, no? Ito. Makikita natin. At most likely parang dito rin siya no? Bago mag-breakout din. Banda dito. Makikita natin, no? Mas maganda yung volume nito, no? Mas straightforward, kumbaga. Tingnan natin dito sa isa pa. Third wave, makikita natin. Malakas yung drop malakas ang pag
pag-pump ng ng volume dito. Then starting dito sa mga area to, no? So pataas to, no? Pataas. Makikita natin pataas rin dito sa volume natin. So higher volume, tapos medyo nag-die down dito kasi meron tayong correction, ABC, kung saan man yan, magda-die down yan dito. Then after makatapos ng correction, isang push na naman, makikita natin kung saan mag-i-start, banda dito, no? Ito, banda dito. Pupush up ulit. Makikita natin, no? Actually, kung ayusin natin, ganyan. So, makikita natin meron tayong 5 wave counts or nagbibigay ng confidence sa 5 wave counts ang volume, no? So, may possibility na na may third wave tayo dito. Kaso mahina, no? Parang mahina. Pero ganun kasi, no, sa bigger time frame kasi, no, sa larger scale, dapat sa third wave na pinakamalaki ang volume. So titingnan natin, possible, kaso COVID kasi ito, no, so i-include ba natin to, hindi ko sure, no. Dapat ito yung third wave, no, dito banda. So malaki naman ang volume niya, sakto. Then most likely kung magpo-push up man to, mahina na lang na volume spike to siguro. Kasi fifth wave na to, no? Okay. So, ayun ang abang natin, no? Dito sa area to, i-fibs nyo na lang ulit, no? Ito, no? Fibs, ganyan. Oops, sorry. May napindot ako. Sipatin nyo lang to, at mga banda dito sa letter E, tapos yung 48, 49K area, no? Dito sa part na to. Ayun ang pinaka-target, no? 236 at 382. So, ano kaya ang possible na mangyayari para maging extremely bullish tayo? No, actually, kailangan muna mag-dump ni BTC para maging extremely bullish, actually, no? So, medyo medyo may pagka-far-fetch pa kasi no, bullish market structure to. So, malabo pang mangyayari to. Pero may idea, hindi mataas ang probability nga lang, no? So, mababa ang probability nito, no? So, meron tayong bull cycle, bear market. Paano kaya kapag etong bull cycle na to, teka lang, So, 1, 2, 3, 4, 5. So, paano kaya kapag ito na yung bull cycle? 1, 2, 3, 4, 5. At ito na yung bear market. So, makaka-expect tayo ng medyo mini bear market dito na paparating at ito pa lang ang first wave. So, isa to sa mga mga kailangan nating abangan. Medyo wala siyang wala siyang confluences maliban na lang dito. Yan. At dito sa susunod na support na to. Yan. So, ang second wave, so meron tayo first wave kunwari, first wave, second wave. Or first wave, second wave, then napakalaking bull market na itong kakalabasan. So ayun ang isa sa mga mga sitwasyon na potential na mangyari. At hindi siya maglo-lower low dito sa 15K, no? Ang sumunod, sabihin natin, baka maagang natapos ang bull market actually, no? Or baka maagang natapos ang bull market ang kakalabasan. Na dito na tayo natapos agad-agad. Teka, bull market pa ba to? Teka lang yung check ko Teka, sorry. AB. Medyo malabo nga lang mangyari to. So, ganun pa rin pala, no? Kung ito pa rin kung sabihin natin maagang natapos ang bull market na ganito, dito, maagang natapos, at makikita natin sa previous correction, ang correction nito, zigzag correction, makikita natin steep na dump, at mabilis. Pero dito, paano kaya kung flat correction pala to na napakahaba? Kasi makikita natin multi-year tong mga correction na to, itong multi-year tong mga correction na to. At hindi pa tayo nakakita ng
correction ng sabihin natin correction ng mga malalaking bull cycle na to, no? Ito meron tayong possible first wave, second wave, third wave, fourth wave, o baka mali pa ako dito, no? Tapos ito yung fifth wave, dapat dito yung fifth wave, no? Yan, so baka mali yung bilang ko. Baka dito pa yung start, no? Kasi ito makikita natin, mabibilang ba natin ng 5 waves or parang parang masasama ba natin to? Kasi ito yung start kasi, no? Madalas yung starting point yung nagkaroon na siya ng parang base, kumbaga. So meron tayong first wave potential, second wave, third wave, fourth wave, at baka meron tayong fifth wave dito, no? Dito sa part na to. So ito kayang move na to baka multi-year bear market pala to na flat correction. Hindi natin sure, no? Hindi natin sure. Ang kalalabasan after nito ng ABC na to, napakababa ng chance nito, hindi ko sure to pero in terms of impulse wave theory, after 5 waves, kung gaano kalaki yung ipinump, dapat at least meron siyang mga somewhat malaki rin ang dump. Okay? In accordance sa laki ng pinump niya. So, in case na ito yung kino-correct niya, pwede natin ma-expect mahaba rin yung correction niya at medyo malaki rin ang correction niya. Okay? Mababa nga lang yung probability yun na yun. Okay? Pero, kung matapos natin to, sabihin natin may bear market tayong paparating. Kasi makikita natin sa ito, gusto ko lang i-point out ulit hindi pa tayo nakapag rate cut, no? Mabilis lang. Hindi pa tayo nakapag-rate cut, no? Pero every time na nag-rate cut tayo, nagkakaroon tayo ng matitinding bear market. No? So, SPX, ating log chart. Ano to, dumi? Dumi. Okay. Akala ko So, ito, nagkaroon tayo ng rate cut. Meron tayong rate cut dito. Makikita natin yung start ng bear market na ito, no? Meron tayong bull market dito, bull market. Then, meron tayong A, B, C flat na correction. Makikita natin yung flat correction, no? Square ang itsura. Okay? So, makikita din natin yung drop ng interest rate. So, hindi pa tayo nag-rate cut, no? Hindi pa tayo nag-rate cut. Medyo, kailangan ko lang i-point out yun, no? Na kapag mag-rate cut, madalas nagdadump si S&P 500. Sa BTC, wala tayong data doon. Okay? So, first time ni BTC makaka-experience ng rate cut, kumbaga. Ang pinaka-experience niya, ito lang si COVID dump. Ito COVID dump, tong rate cut na to. So, ito kapag bumagsak-bagsak to, hindi ko sure kung ano mangyayari. First time kasi ni BTC makaka-experience no? Okay? So, control ko lang. Nakalimutan ko na paano tanggalin yung chart na ganun. So, kapag in case na great cut, no? medyo may confidence tayo na possible na baka bumagsak rin to. Hindi natin sure kung gaano kalaki. Okay? So, in case na multi-year bear market to na flat correction, so matatandaan nyo ang flat correction, meron tayong push ng price, high, tapos meron tayong low, then higher high, pampeke, higher high, biglang maglo-lower low. After mag-lower low, pump. Ayun, expanded flat correction pala. Expanded flat correction or irregular flat correction. Okay? Ito mas mukhang irregular flat correction to, no? Kaya siguro tinatawag na irregular kasi kakaiba yung letter C nito. Kapag expanded flat, maliit lang yung drop nito, no? Yung lower low niya madalas. So sa irregular chart siguro, irregular flat correction siguro mahabang klaseng C-wave siguro yun. So hindi ko sure. Ako, naubusan na ako ng boses. Okay. So, ayun siguro update natin actually, no? Mas bias pa rin natin ang bullish actually, no? Pinapakita ko lang itong mga to kasi may possibility mangyari pero napakababa nga lang. Pang power lang kasi yung yung economy kakaiba, no? Nakita niyo na ba 'yon, no? Yung dollar to peso.
So papakita lang natin yung ano no, yung DXY saglit. Nung si peso andi dito, I mean si DXY na dito, nakaabot si dollar ng 60 pesos. Tapos dito ngayon, andi dito si DXY. Ang laki nito, no? Malaking gap nito, no? Mula dito hanggang dito. Malaki to. Si peso ngayon, ang palitan ng dollar, 59 pesos kanina ba? O kahapon ata, 59 pesos, no? Dito pa lang. Ito, 60 pesos na dito, no? 60 pesos. So, paano pa kaya pag nag-pump pa to? Lumakas pa si dollar. Nung kawawa tayong mga Pilipino. yung palitan ng yung peso napakahina. So yung mga minor currencies medyo walang lakas kumbaga. Kasi ang pinaka importante talaga yung main currency na pinaglalapagan laban sa inflation si US dollar talaga, no? So may possibility na etong pag nagpump pa si DXY nga medyo kawawa yung mga minor currencies kumbaga kasi most likely lilipat ng DXY. So bakit yan nagpapump, no? May possibility kasi about sa sa FOMC meeting at meron din doon sa sticky inflation kumbaga, no? Na hindi pa rin mabagsak kasi yung jobs report ang lakas pa rin, marami pa rin pumapasok na pera at nga hindi pa rin mabagsak masyado ang inflation at mataas pa rin ang interest rate natin. So mas smart na itago lang ang pera kumbaga kakalabasan at nakatago in US dollar, no? So ayun ang most likely pinaka-rason, no, bakit medyo malakas si dollar kumpara sa mga minor currencies. So iingat lang tayo. So nagpapakita ng some sort of resiliency si US dollar, no? Kaya inom lang ako tubig, ha. Okay. So last one. Ano nga bang gusto kong may tayong BTC. Ito rin possible din, ha, si Mount Gox. Asan na yun? May news about kay Mount Gox Nasaan na siya? Mount Gox to begin repayments in July. 140k BTC sa July, no? Malapit na, next month na to, no? Oh, actually 1 week na lang mag-start na siya magbayad. At ito 9 billion dollar worth of BTC, no. So maraming taong makakatanggap ng BTC na galing 20 something pa, nakalimutan ko na, pero lumang-luma na, mga parang 2017 ata, 2015. Parang dito ata 2013 ata dito banda pala. So dito banda na yung Mount Gox, banda dito or banda dito, basta dito sa area to, no. So ano kaya ang price na di BTC dati? 1K, no? 1.2K. Sabihin natin 80H pa, no? Kahit dito sila bumili at naghintay sila ng 10 to 11 years, milyonaryo agad sila sa 1 BTC kumbaga. Actually hindi pala milyonaryo, no? Sorry. Kasi 1.2K magiging 72K, no? Para sa atin milyonaryo tayo in peso. Pero hindi pa sila milyonaryo in dollar, no? Pero malaking pera 'yon. Okay, parang yung worth more than 1 year atang salary. More than 1 year ata, mga 3 years ata ang salary 'yon na white collar job ata 'yon, no? Kasi monthly $2,000 ang kita ata sa US, no? Nakalimutan ko na, pero mga ganun ata banda. So kung 72K, no, basically mga 3 to 4 years worth of salary yun, no? Okay, anyway, so eto, no, kapag nakatanggap ka ng yung nahack mong BTC dati noong 2013, nakuha mo ulit ng
1:1, kumbaga. Ibig sabihin, kung 1 BTC mo, babalik sa'yo as 1 BTC pa rin. Pero yung value na, from 1,000, naging 72,000 kunwari. O kaya sabihin natin, naging 61,334 ito 61,334 kunwari. Malaking kita yun, no? Most likely, gusto mo magbenta rin. Kasi, hindi mo na ina-expect na babalik pa sa yung BTC after 11 years, no? Most likely, extra cash yun sa'yo. Insta-benta yun. Hindi mo na siguro hihintayin pa ulit ang BTC mo, no? Na magpump pa kasi naghintay ka na ng 11 years, no? Kumbaga. So, ay siguro no, isa sa mga pinakadelikadong possible na mangyari sa BTC. Okay? After mabayaran yung mga tao ng Mt. Gox at mag-sell off sila, no? Yung mga marirepaid na mga tao o na mga yung mga na-hack, no? So, ayun siguro update natin. Gusto ko lang kayo i-point out. Medyo maraming bearish signs. So, news bearish. Economy bearish, no? Mataas pa rin ang interest rate natin. Ang inflation medyo mabagal, mababa naman pero mabagal bumaba. Jobs report mataas. Hindi pa tayo nag-interest rate cut. Si dollar medyo malakas, meaning kapag malakas si dollar, medyo mahina yung yung risk appetite kumbaga. So si S&P 500 malakas pa rin, no? Pero meron tayong basa dito na patapos na to si S&P 500. Ganun din most likely si Nasdaq, no? Makikita natin, no, yung meron tayong parang rising wedge dito. Yan. O mukha siyang rising wedge, no? Medyo delikado. Sa SPX din mukha siyang may rising wedge din. Makikita natin bumabagal yung pump niya, no? At mas naiipit siya dito sa rising wedge. So, itong fifth wave possible na mangyaring baka dito na lang to, no? Okay, so ay lang yung nakikita ko, no? Kasi ito meron na tong meron tayong structure na may potential 1, 2, 3 at itong dump na to ay baka yung 4 kasi medyo mahaba to, no? Madalas yung mga mahaba yung time consuming na na correction ay yung second wave or fourth wave, no? So ito ang pinaka time consuming, pwedeng possible na ganito yan. Tawag dito running flat ABC kunwari ganyan. Then dito sabihin natin baka may correction tayo of some sort dito sa mas malaking sa loob ng number 3 na to. Meron tayong possible 1, 2 o baka dito yung 3, 4, 5. Meron tayong expanded flat correction kunwari o kaya widening wedge na ganyan. Na meron tayong 5 wave counts din dyan kapag triangle. Pag nakikita kayo ng triangle, A, B, C, D, E pa rin yan. A, B, C, D, E, pump. Okay? So, possible na ganyan din ang itsura. Okay? So, di ko actually alam kung saan banda yung kung tama ba tong first wave, second wave na to. Baka dito pa yung first wave, second wave. Hindi natin sure. Pero yun lang yung point, no? So, ayun, siguro update natin. Makikita natin medyo humihina na, no? So, maraming bearish na indication, maraming bearish na signs, pero ito kailangan natin abangan kung sa 60k, sa 57,200 or sa 48k area. Nakalimutan ko ng anong number. I-fibs nyo na lang, no? Retracement fibs. So ilang update natin. Ingat sa trades. GG's boys.